Okay, so ngayon, ang gagawin natin is we are going to create a print button. Pero yung print button na to, it's like a direct to PDF print button. So normally, ang ginagawa natin pag nagpiprint tayo sa Microsoft Excel, i-click natin yung file, tapos pwedeng save as, print, or save as Adobe PDF. So in here, pwede pa naman natin gawin yan. Kaya lang, sometimes it will take us a lot of time to format everything else. Now with this one, it's like a direct save to PDF and at the same time, directly na naka-format na po yung ating PDF file or yung ating Excel file into PDF. Okay? So first na gagawin natin is make sure na nandyan yung developer tab natin. Then click on insert. Then dito sa ActiveX controls, I'm going to select on command button. So in here, I'm just going to draw the command button. Yan. So pag na-draw na po natin yan, we are just going to rename this one. So I'm just going to name this one as print to PDF. Yan. Then afterwards, ang next natin na gagawin is to insert a code. So click natin yung view code. Hanapin natin si command button 1. So in here, I'm just going to type in, ang pinakauna natin na gagawin guys dito is like yung tinatawag natin to fit to page. So para just to make sure na yung ano man yung gagawin natin mamaya pag nag-print tayo is naka-fit siya properly sa page. So we are just going to use the with clause. Tapos hayaan nyo lang yan. End with tayo dito. Yan. Then afterwards, lalagyan natin dito ng active sheet. So pag sinasabi natin active sheet, kung ano yung current sheet, kung saan nakalagay yung ating button. So ilalagay ko lang dito sa active sheet dot page setup. Ganun lang. Then afterwards, ilalagay na natin dito sa loob ng with clause yung tinatawag natin orientation. Yung orientation na sinasabi, it's like kung gusto mo ng landscape or portrait. So ilagay natin Excel portrait. Yan, wrong spelling pa ako. Pagkatapos niyan, lagay natin zoom is equal to false. Kasi normally, ang ginagawa kasi ng ng Microsoft Excel is zino-zoom na yan para mas madaling maging visible sa user. So next natin dito is fit to pages wide. So ang ibig sabihin nito is like, ito yung part kung saan pag print natin yung ating Microsoft Excel, yung page wide niya, kung ilang pages ba. So sa akin, ilalagay ko lang ng 1, tapos ganun din po yung fit to pages tall. So gagawin lang din natin na 1. So it's like, kahit gaano kahaba pa yung data na meron tayo, ang gusto kong mangyari is single page lang po siya. Then naka-end with na siya, so wala na tayong problema dyan. Now next natin na gagawin, ito yung part na export na natin siya to PDF. So yung kanina, it's like the formatting lang. Ngayon, ito naman yung code natin to export to PDF. Same thing, active sheet pa rin. .export as fixed format. Ganyan lang. Then afterwards, ilalagay natin kung ano yung format type. So ito type ko lang type. Lagay natin dito is XL type. Then PDF. Comma. Actually guys, pwede nyo namang i-continue dito. Kaya lang gusto ko kasi ng mas malinis yung gawa. So enter lang natin. Hayaan nyo lang na may error. Kasi normally pag hindi pa naman natatapos yung lines of codes, nagkakaroon siya ng error. File name is equal to ilalagay natin dito my printed. Kung ano yung gusto mong file name. Printed PDF doc. Depende sa inyo anong gusto nyo. PDF document na lang. Yan. Ganun lang. Tapos syempre kung ano yung file type natin, PDF. Kasi gusto natin na naging PDF format na siya. Then afterwards, space natin underscore para makapag-proceed tayo sa next. Kanina dapat nilagyan ko na nga pala to. So siguro kaya nag-error siya. Kasi pag nagne-next line tayo, pwede natin lagyan niya ng underscore dyan. Next natin dito, parang ano siya, in continuation to, parang ganun. So dito ilalagay natin is quality niya. Ano ba yung quality ng ating printing? So lagay lang natin XL quality standard. Okay. Then afterwards, ganun pa rin yung gagawin natin. After ng quality is include doc properties. So ano yung mga properties ng document? Let's say for example, kung sino ba yung author,
kailan siya ginawa, pwede mo yang ilagay. Okay, so as much as possible, if gagawa ka naman ng ganito, normally, itutrue mo talaga yan. Kasi hindi yan magiging valid document kung hindi mo yon gagamitin as true. Okay, so ignore. Print areas. So dito naman sa print areas, say false lang natin. Yan. Then afterwards, open after publish. So, sa open after publish, so it's like, pagkatapos mo siyang ma-print, anong mangyayari next? So, true na natin siya. Para automatically, yung printed na document natin is, anong tawag niyan? Automatically lalabas. So, double check natin kung may problema ba. I think wala na naman. Excel type PDF. Kaya lang, okay, so hindi ko nga nalagyan pala dito ng ano. Lagyan lang natin ng underscore dyan para, yan. Now, medyo sensitive si Excel, kaya as much as possible, just to make sure to double check everything else para hindi tayo magkakaroon ng problema. So, PDF is now printed. Ganun lang. Depende sa inyo anong gusto nyong ilagay dyan. Then, VB information na lang. Yan. Then, that's it. Now, itatry natin kung gumagana na siya. So, I think wala na namang problema. So, this is the fit to page and this one is to export to PDF. This will be very helpful, guys, if ever you want to print a particular generated form. Okay? Excel form. So, instead of doing the manual method na pupunta ka pa dito sa file, tapos pupunta ka save as, tapos save as PDF, what if ipiprint to PDF mo na lang siya? Mas mabilis na. And at the same time, kung ayaw mo namang mabago yung original file mo, mas okay to. Kasi pang mabilisan lang. So, if ever I'm going to place values here, let's say, for example, names, section, grade. Let's say, ganun. Lagay tayo dito, John Wick. Tapos, section 1, grade 1.5. Lagay din natin Keith Rivera. Section 1, 1.0. Okay, something like that. Now, this is just a sample data. So, pag pinindot natin yung print, make sure na yung design mode na tanggal na po natin. Click natin yung print. Dapat automatically lalabas na po yan. So, as you can see, gumana naman po siya. The only problem is, andyan yung print to PDF. Now, to remove print to PDF, ang gagawin lang po natin is i-close natin siya ulit. Then, siguro, ang gagawin lang natin, click natin si properties. Then, meron diyang nakalagay na print object. Gawin nyo lang siya na false. Okay, so once it's done, let's try it again. Print to PDF. There you go. So that is how you are going to use the print to PDF button using VBA codes in Microsoft Excel.